At mula bukas, sarado na ang maraming palengke, mga pamilihan, mga supermarket. At dahil sa Sabado de Gloria na magbubukas ang ilan sa kanila, naghahabol na sa mga sandaling ito sa pamimili ang maraming mamimili. Mula sa lungsod ng Quezon, live din po ito. Nakatutok si Julius Segovia. Julius. Mike, sinamantala ng ilan nating kababayan ng pagkakataon para mag-grocery na nga ngayong araw, lalo pat sarado na ang marami sa mga supermarket simula bukas. Magkasamang namili sa supermarket ang mag-asawang Emilio at Adela Melendres. Isda't gulay raw ang mga pinamili nila. I'm only after fasting and abstinence on Good Friday. So pag po ganun, ano usually yung kinakain sa family, ma'am, pagka Friday? Friday, all fish. Mas pinili rin nilang manatili sa Maynila imbes na magbakasyon sa probinsya. We prefer to stay at home because we don't want to go out of town with all the traffic. We just stay at home, then after the Holy Week, that's the time we go out on vacation. Sarado Katoliko rin si Julie Pacabis. Kaya kahit pa raw nagmahal na ang presyo ng ilang isda at seafood, ang mga ito pa rin daw ang bibilhin niya. Kailang talagang strict kami doon na fish, walang meat during the Holy Week. Especially yung Ash Wednesday noon at saka yung Good Friday. Sa supermarket ng SM Mega Mall, aabot hanggang 110 pesos ang kilo ng tilapia, depende sa laki. 150 pesos naman ang kilo ng bangus na malalaki. Mula 435 hanggang 495 pesos ang kilo ng sugpo. 280 pesos ang kilo ng pusit. Hanggang alas 9 ngayong gabi bukas ang supermarket bago magsara bukas at sa Biyernes Santo. Dahil inaasahang bubuhos sa mga mamimili, wala raw pinag-day off na cashier ngayong araw. Sa High Top Supermarket naman sa Quezon City, marami ang naghahabol sa pamimili, bagamat bukas pa rin ito sa Huwebes Santo at sa Biyernes lang magsasara. Bukod sa panghanda sa munting salo-salo ngayong Semana Santa, pambaon sa outing naman ang inaatupag ng ilan. Iba-iba rin ang pananaw ng mga customers sa pagunita ng mahal na araw. Hindi pa naman oras ang pagsasaya yun. Kaya doon lang kami sa bahay lang muna kasama pamilya namin. Mga po kayo nag-spend lang ulit ng Holy Week? Usually, paano? Ayun, recollection kasi. Tapos yung bisita iglesia, di ba? Coming Thursday or Friday. Mike, tiniyak naman ng DTI na wala raw dapat ipag-alala ang mga consumer lalo pat sapat naman ang supply ng mga pangunahing bilihin. Sarado man daw ang mga supermarket, bukas naman ang ilang palengke at 24/7 din naman ang operasyon ng ilan sa mga convenience store. At muna ang latest mula sa Quezon City. Balik sa iyo, Mike. Julio, sa puntong ito, mga umigit kumulang 8 hanggang 9 na minuto na lang bago mag-alas 7. May mga nagdadatingan pa bang mga mamimili para Actually, mabili Mike, na ba? Dyan, sa kanilororo naman supermarket na yan, Julio. Nako, actually, Mike, marami talaga sa mga kababayan natin ay naghahabol sa pamimili dahil yung ibang araw ay bibili ng mga pambaon nila sa outing at yung iba naman ay panghanda nila para ngayong Semana Santa, Mike. Salamat, Julius Segovia. Samantalang ngayon pa namang mataas ang demand sa isda. Daang-daang isda ang nangamatay sa ilang bayan sa Capiz kasunod ng malakas na pag-ulan noong nakaraang linggo. Naglutangan ang mga bangus, karpa, dilis, alamang at iba pang lamang dagat sa ilog sa bayan ng Pontevedra, Panay at Rojas City. Hindi naman nagpapigil ang mga residente na iuwi ang mga isda kahit dati nang nagbabala ang mga eksperto laban sa pagkain ng mga na-fish kill. Ayon sa Provincial Senior Agriculturist ng Capiz, nangamatay ang mga isda dahil lumapot ang tubig sa ilog nang humalo roon ang putik matapos ang malakas na ulan. Isinailalim na sa state of calamity ang Capiz dahil sa pinsala sa agrikultura at infrastruktura dulot ng pagbaha. Marami rin ang nagsisigurong sapat ang hawak nilang pera o cash ngayong mahaba ang bakasyon. Muling tiniyak ng mga bangko na sapat ang pera sa mga ATM. May mga tauhan din daw silang handang magserbisyo kahit pa bakasyon. At yan ang tinutukan ni Maki Pulido. Walang mahabang pila sa mga ATM ngayong araw kahit simula na bukas ang mahabang bakasyon. Ang isang ATM na pilahan lang daw dahil maagang pumasok ang sahod ng ilan dahil tumapat ang araw ng sweldo sa holiday. Tinitiyak man ng mga bangko na di mauubos ang pera ng mga ATM, may mga ayaw magbakasakali. Si Sonny Barit, siniguro ng sapat ang perang i-withdraw hanggang matapos ang Semana Santa. Naranasan na niya kasing madiskaril ang bakasyon noong nakaraang taon dahil nag-offline ang mga ATM na malapit sa kanya. Kailangan namin yung pera ng araw na yun, kaya hindi nakapunta sa ibang namin. Kaya dyan sa bahay na lang muna. Si Eric Pangan, hindi nag-aalala. Meron naman daw ATM na mapagkukunan ng pera kahit mahaba ang bakasyon. Nagpasahod sila ng maaga,
Kasi nga wala rin kami pasok ng Friday. Tulad ng laging tinitiyak ng mga bangko, kahit maraming inaasahang magwi-withdraw ng panggasto sa bakasyon, pinaghanda na nila ito. Ready kami to replenish kung ano man yung mga kailangan i-replenish, mapa-cash or yung transaction receipts. On call kami para sa replenishment. Pero kung ang pupuntahan mo ngayong Semana Santa, hindi uso ang ATM, tiyakin na makapag-withdraw ng sapat sa mahabang bakasyon para hindi masira ang araw kahahanap ng ATM. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Biti naman ang mga tsuper sa anilay barya lamang na bawas presyo sa petrolyo. Ang Flying V at Eastern Petroleum lang din ang nag-rollback at hanggang ngayon wala pang anunsyo kung susunod na rin ang iba pang kumpanya ng langis. Nakatutok si Julius Segovia. Independent oil players na Flying V at Eastern Petroleum ang unang nagpatupad ng bawas presyo simula kaninang hating gabi. 20 centavos kada litro sa gasolina at 50 centavos sa litro ng diesel. Hindi ito pangkaraniwan. Sa datos ng GMA News Research, noong mga nakalipas na taon, pirming tumataas ang presyo ng petrolyo tuwing Semana Santa. Ngayong bumaba naman, nakukulangan pa rin ang mga tsuper. Malaki magtaas Magbaba sila, paunti-unti lang. 25, 50, mababa sila. Ilang beses sila nagtaas. Tapos ang baba lang nila, kukunti lang, kaya baliwala rin. Halos yung bawat ikot namin sa gasoline station lang napupunta. Ang grupong Pasang Mazda, di rin ramdam ang bawas presyo. Bukod sa kakaunti lang daw ang gasolinahan ng mga independent player, malayo rin ito sa ruta nila. Kung ang small players nakapagsakripisyo ngayon alam naman natin Semana Santa, paghihirap ng ating Panginoon. Sana'y makiisa naman sila sa paghihirap ng ating Panginoon. Huwag nilang pagsamantalahan. Ang ugali nila parang si Judas. Parang Judas talaga itong tatlong to. Nasa higit 48 pesos pa rin ang diesel, kaya gumagamit ang Pasang Mazda ng krudo mula sa recycled na mantika. Hindi raw yan ordinaryong mantika, kundi pinoproseso muna at ginagamit lamang sa modified na makina. Gayunman, mas mura raw ito ng 5 piso kada litro kumpara sa regular na diesel. Ang grupong Akto naman, tuloy pa rin sa panawagang i-boycott ang Big Three oil companies. Pero ayon sa Department of Energy o DOE, kung pagbabatayan ng presyuhan ng 1 linggo, wala raw dapat paggalaw sa presyo ng krudo ngayon. Kung meron man, bahagyang taas presyo pangaraw sa gasolina. Binabaan lang nila yung kanilang profit, hoping siguro na tumaas yung kanilang market share. Kasi kung minsan, yan ang mga sagot nila sa amin, hindi ito labanan ng pricing, labanan to ng market share. Kaya kung di man sumunod ang Big Three sa bawas presyo, wala raw magagawa ang DOE. Wala silang kasalanan kung hindi sila susunod, although ang aming expectation para dun sa mga areas na merong kapit gasolinahan na nitong dalawa, malamang yung mga malapit sa kanilang gasolinahan a-adjust. Ini-encourage namin yung ating motorist na to exercise the power of choice. Julius Segovia, nakatutok, 24 oras. At dahil mahaba-haba ang lakbayin ng marami ngayong Semana Santa, tiyak lahat tayo ay naghahanap ng paraan para makatipid sa konsumo ng mahal na gasolina at krudo. Ang ilang tips sa pagtutok na ito ni Teresa Andrada. Naabutan namin nagpapacheck ng sasakyan si Kokoy Rosario. Babiyahe raw kasi siya padagupan ngayong Huwebes Santo. Full tank. Kaya siguro, kasi malapit man lang. Kalimitang kakambal ng malalayong biyahe ang mataas na konsumo ng gasolina o krudo. Pero ayon sa Energy Department, may mga paraan naman daw para makatipid. Una na raw dito ang pagpapakarga ng gasolina o diesel sa umaga imbis na sa tanghali o kaya hapon. Yung ating petroleum products, lalo na sa gasolina, nagve-vaporize. So kung mainit, mas nagiging gas yung dapat liquid na petroleum. Basta cooler na yung panahon. So ideal yung umaga kasi overnight, mas malamig yung panahon nun. So nakabalik siya nagiging liquid uli yung petroleum. Siguraduhing nakasara ng maigi ang lalagyan ng gasolina upang hindi ito sumingaw o tumagas. Kung maaari, umiwas sa trapiko at alamin ang mga alternatibong ruta para sa inyong pupuntahan. Panatilihing katamtaman ang tuli ng sasakyan. Ang ideal speed raw para di magasto sa langis ay 60 to 80 kilometers kada oras.
Sa pag-aaral ng DOE, 25% sa konsumo ng gasolina ang matitipid kung ibababa mula 120 sa 80 kilometers kada oras ang takbo ng sasakyan. Huwag ring pabayaang idle ang sasakyan ng labis sa 3 minuto. 2 litro raw kasi ng krudo kada oras ang makukonsumo pag idle o hindi gumagalaw ang sasakyan pero naka-on ang makina. Siguruhin hindi may sapat na hangin ang gulong ng sasakyan. Katumbas kasi nito ang 5 hanggang 10% savings sa fuel consumption. Sa mga magdadala naman ng mga bagahe at iba pang recreational items gaya ng bisikleta, payo ng DOE magkarga ng naaayon sa kapasidad ng sasakyan. Yung paggamit din ng yung konsumo mo sa langis, kasama din doon yung load, gaano kabigat. Kaya yung overloading, talagang nagkukos siya ng strain sa makina, mas malaki ngayon yung konsumo mo sa petroleum. So yung mga unnecessary, wag nang dalhin. Bawasan din ang paggamit ng aircon. Karagdagang load raw kasi ito sa makina ng sasakyan na kumukonsumo ng mahigit 10% ng gasolina kesa pangkaraniwan. Kung dadaan naman sa North o South Luzon Expressway, mas maganda kung sarado ang bintana kesa nakabukas. Kakailanganin raw kasing mag-double time ng makina para itulak ang sasakyan dahil sa hanging pumapasok sa loob. Hindi naman sa huwag tayong gumamit, pero wastong paggamit. So, yung conservation, na ang definition nga doon is not doing without, but doing well. Teresa Andrada, Nakatutok, 24 Oras.